isang salamangkero ang nagpapakita ng ilusyon sa isang batang babae. Ipinaliwanag na ang bawat trick ay may tatlong bahagi, the pledge, kung saan ipinapakita sa mga manunood ang isang ordinaryong bagay, the turn, kung saan ang bagay ay ginagawang pambihira, at the prestige, kung saan ito ay naibabalik sa dating anyo. Si Alfred Borden, isang tanyag na salamangkero, ay nahatulan ng kamatayan sa kasong pagpatay sa kanyang karibal na si Robert Anger sa pamamagitan ng pagkalunod sa isang water tank sa kalagitnaan ng pagtatanghal ni Anger. Bago nito, nagsimula ang kanilang karera bilang mga shield o tagapagpanggap para kay Milton the Magician, kasama ang engineer na si John Cotter at ang asawa ni Anger na si Julia. Sa isa sa kanilang mga obserbasyon, napanood nila ang pagtatanghal ng isang matandang asyanong salamangkero na tila nagpakita ng isang malaking fishbowl na lumitaw nang wala sa kung saan. Napansin ni Borden na ang kahinaan ng matanda ay bahagi lamang ng kanyang palabas. Para kay Borden, ang tunay na mahika ay nangangailangan ng matinding dedikasyon at sakripisyo. Sa isang trahedya, nalunod si Julia sa isang water escape performance. Si Anger ay labis na nagdalamhati at sinisi si Borden, na hindi maalala kung ginamit niya ang isang eksperimento o ang tradisyonal na knot. Dahil sa pangyayaring ito, naghiwalay ng landas ang dalawa at nagpatuloy sa magkahiwalay na mga karera. Si Borden ay naging The Professor, at ang kanyang engineer ay isang misteryosong lalaking nagngangalang Bernard Fallon. Samantala, si Anger ay kinuha si Olivia Wenscombe bilang bagong kasintahan at naging The Great Danton, sa tulong ni Cotter. Nagpakasal naman si Borden kay Sarah at nagkaroon sila ng isang anak na si Jess, na lalo lamang nagpasidhi ng galit ni Anger. Sa paghihiganti, sinabotahe ni Anger ang bullet catch act ni Borden, na naging sanhi ng pagkawala ng dalawa nitong daliri. Bilang ganti, ginulo ni Borden ang birdcage act ni Anger, na nagresulta sa pagkasugat ng isang manunood at tuluyang nasira ang reputasyon ni Anger. Di nagtagal, nagsimulang magtanghal si Borden ng isang kahangahangang trick na tinawag na The Transported Man, kung saan pumapasok siya sa isang kabinet at bigla namang lumalabas sa isa pang kabinet sa kabilang bahagi ng entablado. Naniniwala si Cotter na gumagamit si Borden ng isang doble para sa palabas, ngunit mariing tumanggi si Anger na tanggapin ito. Sa kabila ng kanyang pagdududa, sinimulan ni Anger ang sariling bersyon na tinawag niyang The New Transported Man gamit ang isang double. Gayunpaman, labis siyang nadismaya na siya ay nauuwi sa ilalim ng entablado habang ang kanyang double ang tumatanggap ng papuri mula sa mga manunood. Sa kanyang pagkahumaling na matuklasan ang sikreto ni Borden, inutusan ni Anger si Olivia na magpanggap at alamin ang lihim ng trick. Ngunit sa halip na manektik, lumapit si Olivia kay Borden at nagkaroon ng mas malalim na ugnayan sa kanya. Sa kalaunan, ginulo ni Borden ang pagtatanghal ni Anger, na nagresulta sa matinding pinsala sa kanyang binti. Dahil dito, mas naging matagumpay ang sariling bersyon ni Borden na The Original Transported Man kasama si Olivia. Bilang bahagi ng kanyang paghihiganti, ipinadala ni Olivia kay Anger ang isang encrypted na diary na di umano'y naglalaman ng sikreto ni Borden. Sa tulong ni Cotter, kinidnap ni Anger si Fallon upang mapilitang ibigay ni Borden ang susi sa cipher. Matapos matuklasan na ang keyword ay Tesla, naglakbay si Anger mag-isa sa Colorado Springs upang hanapin si Nikola Tesla, habang iniwan siya ni Cotter dahil sa kanyang labis na pagkahumaling. Hiniling ni Anger kay Tesla na gumawa ng kopya ng teleportation machine na pinaniniwalaan niyang ginamit ni Borden. Subalit nang may decrypt niya ang diary ni Borden, napagtanto niyang ito ay isang panlilinlang na sinadyang ipasa sa kanya ni Olivia. Lalo pa siyang nagalit ng mabaygo ang makina sa una nitong pagsubok. Gayunpaman, nadiskubre ni na Anger at Tesla na ang makina ay may kakayahang gumawa ng eksaktong replika ng anumang inilalagay dito. Pagkatapos sunugin ng mga tauhan ni Thomas Edison ang laboratorio ni Tesla, nagpasya si Tesla na umalis, sabay babala kay Anger na wasakin ang makina. Samantala, ang patuloy na mga lihim at pagkahati ng katauhan ni Borden ay nagtulak kay Sarah sa matinding kalungkutan. Sa huli, nagpakamatay si Sarah sa pamamagitan ng pagbibigti, matapos magpakita ng mga palatandaan na nalaman niya ang totoong sikreto ni Borden. Bago ang kanyang kamatayan, sinabi ni Sarah kay Olivia na nais niyang ipagtapat ang katotohanan. Bumalik si Anger sa London at muling pinahanga ang mga manunood gamit ang kanyang palabas na tinawag na The Real Transported Man. Sa harap ng entablado,
Tila nawawala siya sa loob ng makina at biglang lumilitaw sa likod ng bulwagan, dahilan upang mamangha ang mga manunood. Ngunit sa likod ng palabas na ito, isang madilim na katotohanan ang nagaganap. Sa bawat pagtatanghal, bumabagsak si Anger sa isang trapdoor at nahuhulog sa isang water tank, kung saan siya nalunod. Samantala, ang kanyang eksaktong duplicate, na nalikha ng makina ni Tesla, ang lumilitaw at tumatanggap ng papuri. Bawat gabi, ang mga bulag na stagehand ang nagtatapon ng mga katawan ng mga nalunod na duplicates, nang walang kaalaman sa totoong nangyayari. Nais malaman ang lihim ni Anger, nagpunta si Borden sa backstage upang mag-imbestiga. Sa kanyang pagkagulat, nasaksihan niya mismo ang pagkalunod ni Anger sa water tank. Ngunit bago pa siya makatakas, nahuli siya at agad na kinasuhan ng pagpatay kay Anger. Dahil sa mga ebidensyang nakuhang laban sa kanya, mabilis siyang nahatulan at ikinulong. Habang nasa bilangguan, binisita si Borden ng isang kinatawan ng isang misteryosong Lord Caldlow, na nag-alok ng kasunduan, aalagaan at bibigyan ng magandang kinabukasan ang anak niyang si Jess kapalit ng pagbubunyag niya ng kanyang mga sikreto sa Salamanca. Bilang bahagi ng kasunduan, ibinigay kay Borden ang diary ni Anger. Sa pagbasa niya, natuklasan niya na ang lahat ng nangyari ay maingat na pinlano ni Anger. Sa wakas, nang dumating si Lord Caldlow upang personal na kunin ang sikreto ni Borden, laking gulat niya nang matuklasan na si Anger mismo ang nasa likod ng pagkukunwaring ito. Sa puntong iyon, naging malinaw kay Borden na ang bawat hakbang ay bahagi ng mapanlinlang na paghihiganti ni Anger. Sa halip na sundin ang kasunduan, ipinakita ni Anger ang kanyang tunay na layunin. Wala na siyang pangangailangan sa mga sikreto ni Borden. Nailansag niya ang mga dokumento at umalis kasama si Jess, ang anak ni Borden. Samantala, tinanggap ni Borden ang kanyang kapalaran. Bago siya bitihin, hinimok niya si Fallon na mabuhay para sa kanilang dalawa. Nalaman ni Cotter na binili ni Lord Caldlow ang lahat ng mga kagamitan at sikreto ni Anger, kabilang ang makina ni Tesla. Sa labis na pagkadismaya, nagtungo si Cotter sa tahanan ni Caldlow upang subukang kumbansihin siyang sirain ang makina. Sa pagkikita nila, kinilala ni Cotter na si Lord Caldlow at si Robert Anger ay iisang tao. Inamin na rin ni Anger na ginamit niya ang pangalan na Robert Anger upang maprotektahan ang reputasyon ng kanyang pamilya mula sa kanyang kontrobersyal na karera bilang isang salamangkero. Galit at pagkasuklam ang naramdaman ni Cotter nang mapagtanto niyang pinayagan ni Anger na mapatay si Borden at inagaw pa ang anak nito. Sinamahan ni Cotter si Anger sa pag-iimbak ng makina sa ilalim ng teatro, kung saan nakatago rin ang mga prestige materials. Sa kanilang pag-alis, napansin ni Cotter si Fallon na tahimik na pumasok. Magalang siyang tumango bilang pagkilala, na tila may nalalaman siya tungkol sa katotohanan. Sa loob ng teatro, hinarap ni Anger ang kanyang kapalaran. Bigla siyang binaril ng isang lalaking nawalan ng 2 daliri at may mukha ni Borden. Sa huling mga sandali, napagtanto ni Anger ang nakakagimbal na katotohanan, si Borden ay hindi isang tao, kundi kambal na magkapatid na nagbahagi ng iisang buhay, kapwa sa entablado at sa tunay na mundo. Gamit ang pagpapalit-palitan ng kanilang pagkatao, ang isa ay nagiging Borden, habang ang isa naman ay nagtatago bilang Fallon, gamit ang makeup at pagbabalat kayo. Nang mawalan ng mga daliri ang isa sa kanila dahil sa pakana ni Anger, sinadya rin ng kambal na putulin ang mga daliri ng isa pa upang mapanatili ang ilusyon na iisa lamang sila. Sa kanilang buhay, isa sa mga kambal ang tunay na nagmamahal kay Sarah at siyang ama ni Jess, habang ang isa naman ay umibig kay Olivia. Ang kambal na minahal ni Sarah ay siya ring nanatiling buhay, habang ang kapatid niyang nasentahan ni Olivia ang siyang isinakripisyo at binitay. Habang humihinga ng huling beses si Anger, tuluyan ng nalantad ang mga lihim at sakripisyo ng kanilang mapait na tunggalian, isang manipis na linya sa pagitan ng ilusyon at realidad. Sa huli, napagtanto ni Borden na ang buhay nila ng kanyang kambal ay hinati sa 2, isang kabuuang buhay na pinaghati nila upang mapanatili ang kanilang ilusyon. Bagamat sapat na ito para sa kanila, hindi ganoon para sa mga babaeng minahal nila. Ipinamukha ni Borden kay Anger na hindi nito naunawaan ang tunay na sakripisyo na kailangan para sa isang mahusay na trick. Aniya, madaling agawin ang gawain ng iba, ngunit ang pagbuhos ng sariling buhay para dito ay ibang usapan. Ipinaliwanag ni Anger na tuwing pumapasok siya sa makina gabi-gabi,
Alam niyang may matinding kapalaran siyang haharapin. Sa bawat pagtatanghal, may isang bersyon ng kanyang sarili na lumilitaw sa likod ng teatro upang tumanggap ng palakpakan, habang ang isa naman ay nalulunod sa water tank, isang paulit-ulit na sakripisyo na ginawa niya para sa kanyang tagumpay. Ngunit sa kabila ng mga paliwanag ni Anger, iniwan siya ni Borden upang mamatay, habang ang naglalagablab na apoy ay unti-unting tinupok ang gusali. Sa liwanag ng apoy, tumambad ang hilera hilrang mga water tank na naglalaman ng mga nalunod na katawan ng mga duplicate ni Anger, isang madilim na pagpapatunay ng kanyang kinahumalingan. Samantala, sa isang mas payapang tagpo, ipinaulit ni Cutter ang klasikong trick ng pagpapawala ng ibon, na nagbigay ng tuwa sa isang inosenteng batang babae. Sa kanyang simpleng palabas, ipinakita ni Cutter ang kagandahan ng mahika ng walang kasinungalingan o kalupitan. At sa wakas, dumating si Borden upang muling makuha ang kanyang anak na si Jess. Sa gitna ng lahat ng panlilinlang, pagkukunwari, at sakripisyo, ang pagmamahal ng isang ama sa kanyang anak ang nanatiling tunay at totoo, isang bagay na walang ilusyon ang maaaring talunin.